Yon, hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay komentuhan natin at pag-usapan itong nagiging bangayan ngayon nila VP Sara at ni Senadora Risa Hontiveros about ito sa confidential funds ni VP Sara, no? At ito, panoorin natin dito sa TV5 News Everywhere, no? Na kung saan nga nagbangayan itong si VP Sara at si Risa Hontiveros, no? So yung mga master, simulan na natin to, pero bago tayo magsimula, syempre shoutout muna sa inyong lahat. At ito na mga master, let's do this! Nagpapatutsadahan pa rin sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni VP, wala na siyang natitirang respeto para sa Senadora. Pero buwelta naman ni Hontiveros, hindi respeto ang kanyang hinihingi kundi paliwanag sa confidential funds. Nasa frontline na Paliwanag daw ang hinihingi ni Hontiveros. Eh sa paliwanag, no? Kung ako manghingi, hindi na ako sa paliwanag manghingi. Hingiin ko na lang yung yung listahan kung saan napunta yung pera. Wala talaga to mga to, eh. Gusto talaga pansinin sila ni BP. balitang yan si Marian Enriquez. Umiinit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. Si I have Castro no respect pala, for no? them. Yung pala, no? Si Miss Castro, no? Alam natin negative yan. Break natin ng konti. Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. I have no respect for them. Buwelta naman ang senadora. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Bakit? Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Ba't naka-script? Bakit ka may script? Senadora Risa Hontiveros. Bawal yan. Ay, hindi mo pala bawal yan. Hindi yan galing sa puso. Sabi Rapi Tulfo. Di ba? Bakit? Ba't ganun? Ba't ganun yung niya? Yung sagot niya dun kay VP Sara Duterte. Parang ang pangit eh. Ulitin niya natin. Sara, kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Di ba? Bakit kailangan sabihin niya yung ganun? Eh kung gusto niyo malaman kung nirespeto ba talaga ni VP Sara yung pera na yung sa confidential funds niya, no? Eh tignan niyo kung saan napunta. 'Di ba? Kasi kung paano ko sabihin ni VP Sara ganto saan napunta, ganto doon napunta sa ganto. O 'di ba? Eh hanapin niyo naman din yung tawag nito ba? Yung list kasi lahat yan naman nakalista yan eh. Kung saan napunta, 'di ba? Sa audit. Kasi ino-audit yan eh. Ba't di na lang yun ang hingin nyo? Ba't kailangan pa sagutin ni VP Sara yung mga nyo, pakutsada nyo, di ba? Nasasabihin pa, respeto. Nirespeto nyo ba si VP, di ba? Parang hindi eh. Nag-ugat ang patot sa dahan sa pagbusisi ni na Hontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pundong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Senado at Kamara sa isang pahayag idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Hontiveros at Castro. Nauna naman ang iginiit ni Hontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi aniya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Giit ni Naman pala eh. Bakit pa umiiyak to si Hontiveros? Mema na rin eh. Di ba? Okay na naman din eh. Pero talagang gusto talaga nilang parang manggaling, no? Manggaling parang ang pangit kasi nun eh. Okay na eh. Di ba? Pero talagang binubusisi talaga nitong dalawang to yung saan napunta yung pera, di ba? Eh madali lang naman nga hanapin yung kung gusto talaga nila eh.
Manghingi sila ng list kung saan napunta yung pera. Di ba? Kung may nakita silang anomalya doon, di ba, pwede naman nilang yun yung busisihin nila. Hindi yung direkta nila tinatanong si BP. Sasabihin nila na hindi daw si BP Sara Duterte special sa mga ganong tanungan. Kasi nga, di ba, abala lang yun eh. Abala lang yung maipag-argumento ka pa sa mga ganyan na pwede mo naman talagang alamin kung gugustuhin mo. Diba? Na hindi na kailangan dumaan pa na pagtatanong kay BP Sara Duterte. Ano lang talaga, EPS lang eh. Hontiveros, ipaliwanag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Ganyan din ang ipinunto ni Yun na nga, di ba? Yun na nga, kung gusto nyo talagang malaman, dumiretso na lang kayo doon. Si Rapi Tulfo nga, di ba? Bibigyan ng list. Kasi nga, yung patutsada din ni Rapi Tulfo about doon sa mga hindi daw nakakarating. Hindi daw nakakarating sa mga eskwelahan yung pondo na nilalaan ng gobyerno kasi daw kinukurakot. Tapos ang nangyayari daw, doon sa mga eskwelahan na hindi naabutan ng pondo, mismo yung mga estudyante daw yung bumibili ng chok. Di ba? Ang dami niyang sinabi. Pati yung pagbabayad sa guard na po galing sa bulsa ng magulang ng mga estudyante, di ba? Hanggang doon umabot si Rapi Tulfo. Di ba sinagot niya ni BP Sara yun na, sige, Senador Rapi Tulfo, bibigyan kita ng list, di ba? Kung saan ba talaga napupunta yung pera, kung nakakarating ba talaga sa mga eskwelahan, di ba? Sinagot si Rapi Tulfo ng ganun. Tapos, ngayon, hinihingi si Rapi Tulfo, di ba, ng kung saan yun, yung mga eskwelahan na yun, na dapat i-address niya na kung saan, wala naman din mabigay si Rapi Tulfo kasi nga, invento din. Di ba? Ganun lang naman yun kung gusto manghingi, hingiin nyo na lang. Hingin nyo na lang yung list kung saan napunta yung pera, putik yan. Hindi yung diba? Duterte yan. Makikipagbangayan kung makikipagbangayan din yan, diba? Iba rin yan si BP Sara, diba? Dugong Duterte yan. Asartalo talaga tong dalawang to. Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya, putik yan pati yun! Bakit nyo isisisi ang kay BP Sara? Talagang buhay talaga Kaya di umaasenso Pilipinas Tik yan. Pati ba naman nyo itatanong pa? Bakit hindi daw nakapag-enroll? Ba sa ibang lugar? Ba sa ibang bansa nag-enroll? Putik yan. Kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Alam naman natin talaga negative talaga tong si Castro. Umpisa pa lang. Diba? Kalaban na talaga ng gobyerno. Diba? Talagang diba? Sangkot sa mga hindi mga gandang bagay. Ang masaklap lang kongresista pa rin. 'Di ba? Pero maganda naman din na merong 'di ba, pumupuna. Maganda naman talaga yung may pumupuna sa 'di ba? Hindi yung check and balance ba, 'di ba? Check and balance. 'Di ba? Pero pag sobra na, 'di ba? Parang hindi naman din maganda, 'di ba? Idaan sa tamang proseso yung mga pakutsada din. Hindi yung bira lang ng bira, kagaya ng ginagawa na itong dalawang to, 'di ba? Unang-una pwede naman nga nilang hingiin yung list kung saan napunta yung pera, pero kailangan nila na si BP Sara yung birahin nila ng birahin. Syempre, sasagot din talaga yung BP natin Dugong Duterte yan. Di ba? Kilala naman natin yan si BP Sara. Matapak talaga yan
'Di ba? Yung sinabi niya pa nga lang dito kay Castro na kumukuha ng mga estudyante dinadala sa Manila para mag-rally, 'di ba? Meron pa daw violation human trafficking. 'Di ba? Masaklap lang 'yan kongresista pa. Yan yung masaklap diyan, putik 'yan. Pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump up cases na child abuse. So funny talaga, so nakakatawa talaga. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund? Yun na nga, hingiin nyo na lang. Diba? Kasi nga naman, personal na rin kayo Diba? Sa susunod na linggo, isasalang na sa plenary debates ang panukalang budget para sa 2024. Ayon sa House Appropriations Committee, hindi ginalaw ang hiling na alam mo na kung bakit pala mainit ngayon tong si La Castro, no? Kasi yung, di ba yun, na-approve yung pondo ng BP, di ba? Ni BP Sara sa DepEd, ang bilis lang na, di ba? Na pondohan. Ang bilis lang na-approve yung pondo. Di ba? Di ba, pa sila doon, tawag nito, gusto pa nilang pag-usapan, di ba, yung pondo. Pero wala na, kasi nga, majority na, approve na yung pondo, kaya wala na silang nagawa. Pinatayan pa sila ng mic, pinatayan pa ng ilaw. Ayan, umiiyak. Yung pala, no? Yung pala yung dahilan, putik yan. Kaya pala umiiyak tong mga to. Bawi na lang next time. Ganyan talaga, di ba? Majority win. Kaya pala umiiyak. Buang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yun, mga master, no? Maikli lang naman tong video natin, no? About lang ito sa nagiging bangayan nito ni BP Sara Duterte at ni Risa Hontiveros with Castro, di ba? Alam natin na negative yan si Castro, pero masaklap yan nandiyan pa rin, di ba? Nakaupo pa rin sa gobyerno. Di ba? Binibira nila kasi na lang binibira si BP Sara. Siyempre, sasagot naman yan si BP Sara. Diba? Gusto talaga nila kasi pagpaliwanagin pa itong si BP Sara pwede naman nilang hingiin yung list. Si Rapi Tulfo nga bibigyan para tumahimik lang Kaso nga lang itong mga to gusto manggaling kay BP Sara siyempre aatrasan ba sila ni BP Sara? Hindi magbangayan sila ngayon, di ba? Naano kasi sila dun yung sila Castro, di ba? Sila yung pinatayan ng mic. Pinatayan ng mic. Approve na kasi. Tapos nag-ano pa sila, nag-iiyak-iyak pa sila. Approve na nga, di ba? Majority win Majority win kasi. Approve na. Na kayo mag-iyak-iyak pag gano'n. Ayan, bumabawi sila ngayon kasi 'di ba nanggaling yung pondo sa presidente na pinasa dito sa vice presidente tapos naubos daw yung pera. Diba? Sana nga kung gusto nga nila talaga malaman kung saan nga napunta hingin nila yung list. Ganun lang kadali yun. Hindi yung kung ano pa yung sinasabi nito ni Risa Hontiveros na irespeto man lang yung yung pera ng bayan. Ay, nako buhay. Kaya hindi tayo maasenso Di ba? Imbis na gawin nila yung trabaho nila ng maayos, ayaw nilang gawin ng maayos. Ayan. Di ba? Nagbabangayan na. Siyempre, di naman aatras yung BP natin Di ba? Babangayan kung babangayan talaga. So, ayan mga master, maikli lang naman tong video natin, no? At pasensya na, hindi tayo nakakagawa ng medyo mga ngayon, topic kasi medyo busy kami sa trabaho. Medyo busy pala ako sa trabaho. Medyo busy sa trabaho, siguro baka next week, pero magkakaroon kasi na National Day dito, no, sa Saudi, sa 24 ata, ngayong September 24. Kaya medyo kami ngayon. Dagsa yung mga tao, no? At yun, hindi tayo nakakasabay sa mga topic. Pero nakapanood pa naman din ako sa mga video sa mga topic niya to ni Libayan, no? Minsan din nakakaano din ako kalakayo. Pero medyo busy lang talaga ngayon. Kaya medyo muna tayo. At yun pala, yung debate, no? Tuloy na yun. Tuloy na yun. 17.
17, no? Kaso nga lang naka-duty ako nun. Naka-duty ako nun. Pero sana wala masyadong tao para makapanood, no? At Meloy, pag ka na umiyak. Pag nanonood ako, pag naka-duty. So ayan mga master, dito na yung video natin. Sabi nga na Tony Libaya, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo. At syempre, shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa nanonood sa ating mga premiere, no? At yun, hanggang dito na lang mga master. Babush!